Ang dami ka namang sinabi guys, ba't di na muna ako magmamay kasi low-bat ako. Pero sabi niya, about kay Hugo, sobrang sabi ko nga blessed din talaga kami sa batang to. Kasi, alam mo yun, talagang minomold talaga yung character niya, yung sarili niya na maging matatag na bata. Sabi ko nga, sundan man to or hindi, at least alam mong kampante ka na parang sobrang strong niya. Alam mo yun, na parang kahit anong sitwasyon, last year nga na-handle niya eh, what more ngayon. Tsaka natutuwa ako sa kanya kasi nung first time na nakita nag-seizure si daddy niya, talagang parang natulala siya, parang naiba yung aura. Actually, nag-worry talaga ako na parang gusto kong sabihin na gusto mo bang umiyak, gusto mo bang ilabas yung emosyon mo. Pero, hinayaan ko lang siya. Tapos, iniwan namin muna siya sa friend namin. Tapos, habang nasa car daw sila kasi sinama siya sa ATC, may binili kasi silang gamot. Nagtanong daw si Hugo. Daddy? Okay ka lang? Nagtanong daw si Hugo. Nagtanong daw si Hugo na ano nangyayari, ganyan. Pero, in-explain naman nila. In-explain nila yung nangyari, guys. So, yun nga, guys. Tapos, sabi ko nga na, wait lang, okay, maingay, wala akong mic. Tapos tsaka si Hugo napapansin nga niya, kinakwento ko nga kanina na at least sabi ng friend ko, composed nga daw si Hugo, talagang he can handle the situation din talaga. Tapos, ang tanong lagi sa akin ni Hugo, bakit daw pagbata, parang ina-underestimate sila, na parang wala silang ambag pa, wala pa silang masyadong alam, ganun. Kaya minake sure ko kahapon na sabi ko na kami ba ganun sa'yo? Sabi mo ba yung nafe-feel na parang hindi valid yung feelings mo? Hindi naman daw. Kasi napapansin daw niya kapag kasi di ba naiiwan namin siya lately. Hindi ko alam kung kanino, kala mama ba or something. Pag may mga matatanda daw mag-uusap-usap, parang feeling niya hindi siya belong, ganun. Siguro kasi feeling ko yung na-feel niya nung kasama ni mama yung mga friends niya. Baka hindi siya masyadong iniintindi or hindi siya pinapaniwalaan kasi nga bata pa siya. Although may mga sense naman, grabe siya mag-analyze. Kina mo nga yung seizure ng daddy niya kahapon. Nag-seizure kagabi. Tapos tawag ako ng tawag, dad, ganun. Tapos sabi niya sa akin, bakit patawag ka ng tawag? Antayin mo munang matapos yung seizure ni daddy. Tsaka mo siyang tawagin. Kasi matatapos naman yung seizure niya. So, something na na-realize ko na kailangan ko munang kumalma talaga pala. Hindi ganun. Kasi pag seizure daddy, tawag ako na, dad, ganun. Tataranta ako. So, na-observe ni Hugo yung nangyari kay daddy niya. At na-observe niya yung attitude ko na sobrang panic ako. Na which is na-remind ako na, nga, shucks, dapat di talaga pala ako ganun. Dapat, ikalma ko rin yung sarili ko, hindi ako magpanic, kanyan. Kasi, at least, diba, namamandya mo 7 years old, ako pa yung kinokorek, ako pa yung pinapakalma. Ayan, tapos sinabi daw niya sa friend ko na in-explain ng kaibigan ko na at least ito daw is mild seizure lang. Talagang grabe siya mag-analyze. At his age, sobrang blessed talaga kami sa kanya na hindi ka mahihirapan. Katulad niyan, kailangan ko bantayan yung daddy niya. Hindi siya nagpapabigat sa akin. Hindi niya ako binibigyan ng sakit ng ulo, na pinag-worry pa na siya, aalalahanin ko pa. Kasi napalaki rin naman talaga siya na independent. Yun yung maganda pala, guys. Na hindi lang lagi siya nakadepend sa'yo. Ganon. Kaya nag-decide na ako na isama to dito kasi parang syempre ilang days na naawa na rin naman ako for sure. For sure, kailangan. You can use my power bank. Kailangan niya ng time namin kasi ko gabi ko sabi niya, I'm so happy because I can sleep with you now. Finally, ganun siya. Kasi nasanay talaga kami. Sanay kami magkakasama. At kapag nasa sitwasyon kami ng kahit ano man yan, guys, talagang ako very vocal ako. At hindi ko siya ina-underestimate. Kasi malaman naman natin yung capabilities ng anak natin, di ba? Na kung hanggang saan yung understanding nila. 'Di ba? Pero ito grabe, sobrang parang pag kinausap mo to, pag sinagot ka nito, hindi talaga siya parang 7 years old. The way na mag-analyze siya ng bagay-bagay, the way na sagutin ka niya. Tapos last time nga wait you go. Last time nga parang sabi ko na, ayusin mo yung mukha mo, kaya kasi may dumi ka, baka ang dumi-dumi. Sabi niya, ma'am, ang sabi niya sa akin, ma'am, physical appearance is not important. Personality is yung mas important sa life. Parang may pag-ganun pa siya. Basta dahil pa niya mga saying sa mga ganyan, parang pang quote. Nakakatuwa lang na ganun siya. Diba guys? Kaya wala akong masyadong problema sa anak ko. Blessing na rin talaga na ganun. It's balance lang, diba? So, yun lang.